Nahihilo ba kayo at hindi alam kung saan pupunta? Nagtatanong ba kayo sa mga kaibigan nyo? Or ginagamit nyo yung mga social media accounts nyo to crowdsource kung ano yung next foodie destination? And siguro by this time, nasubukan nyo na lahat ng food stops and food parks sa buong Metro Manila, and I feel that you want to be more adventurous. Kung naghahanap kayo ng masarap, bago at kakaiba, well, why not sumama na kayo sa biyahe ni Drew? Because we proudly present to you the food map of Calabarzon. Let's go. Biyahe ni Drew's Foodie Map! Cavite, isang probinsyang hitik na hitik sa kasaysayan, pati na rin sa masarap na pagkain at kakainan. Kung gusto nyo ang malinamnam na tinapang salinas at masarap na tamales, go straight ahead past Kawit and Noveleta until you reach Rosario, Cavite. Ang tamales ay dalayan ng mga Kastila galing sa Mexico. Kaya natutunan to ng mga Caviteño. Sa Mexico, mais ang ginagamit nila. Pero dito sa Pilipinas, gumagamit tayo ng bigas. Yung sa amin gawa sa mani, tapos may baboy, may manok, tapos may itlog. Yung iba kasi parang gawa lang yung sinasabi nilang bubutong, gawa sa tinapay. Kasunod naman ng bayan ng Rosario ay ang tansa. Kung hanap nyo ay isang dish na may kakaibang kwento, saktong-sakto to. And this is what you call... Calandracas. Galing sa salitang kalandra o stand ang kalandrakas. Karaniwan itong gawa sa kahoy na madalas pinapatungan ng ataul. Uy, medyo creepy ah. According to culinary historians, this is a peasant food, really. So during wakes, people from the farm would donate their backyard produce as donation, to the family. And then what they would do is just put them on top of the calandra. So put their eggplants, their string beans, whatever. Uncooked. Uncooked. Parang nag-aalay lang. Parang Yes. Science fiction na parang Yes. Okay. And then what the family will do is gather everything. Make a dish out of it. Yes. Whatever is there on the table. Actually, it's complex because it's made of a lot of ingredients, mostly vegetables, plus some noodles, sotanghon. So, yung mga tanim nila sa backyard. Please! Suspense is killing me. Can you taste the patis flavor? The fishy taste. Well, siguro that's the ingredient that gives it an extra notch. Not your typical pansit, mga biyahero. It's a must-try. We are on the road to find food stops sa buong Calabarzon. Dahil ito ang Biyahe ni Drew's Foodie Map of Calabarzon. Kanina, nakadaan na tayo sa ilang bayan ng Cavite. Ngayon, we go up the mountain ridge sa ikalawang pinakasikat na summer destination ng bansa, ang Tagaytay. Siguradong hindi lamang ang lamig ng simoy ng hangin ang dinarayo ng mga biyahero dito. It's actually really good. Sa bandang kanan, habang tinatahak ang haba ng Tagaytay na Cebu Highway, matatagpuan ang isang restaurant na may kakaibang twist sa classic bulalo. Ang Dragon Bulalo at Bulalo Tagaytay. Kaya tinawag yun na bulalo, dragon. Kasi dito sa Tagaytay, common na kasi yung mga bulalo. Correct. Kapag sinabing bulalo, alam na nila yung lasa. Correct. Kaya nagkamot kami sa idea na iba naman. At kakaiba nga ito eh, sa itsura, sa mga sahog at sa kulay ng sabaw, sino mag-aakalang bulalo ito? Okay? Alam niyo ba? May dalawang types of dragon fruit eh. Yung isa white, yung isa ito, yung sobrang makulay. Now, pag makulay isang bagay, mas maraming ano yan.
nutrients or antioxidants. Parang may ibang klaseng sili din yung pula. Hindi siya ganun kaanghang pero kakaiba yung lasa niya dahil matamis siya. Matamis, may konting sipa, at iba yung kulay. Para sa mga hindi pa ganun ka-daring sa pagtikim ng pagkain, meron din silang simpleng bulalo. Ang Bulalo Tagaytay. Kung makikita nyo sa bulalong na to, marami siyang gulay. Merong okra, merong Malunggay. malunggay, tapos iba-iba pa dyan sa... Squash. Gets ka na. But what gives them the edge, yung mga variety nga ng bulalo. Katulad nito. At least kumakain sila ng bulalo at naghahanap din ng gulay. Hindi lang repolyo. Di ba? Ito at least may malunggay. Lalo na para sa mga buntis. For a more traditional preparation of bulalo, farther up the highway and to the right, you will find your next destination. Good piece of meat. Gets ko na kung bakit bestseller. Another famous establishment with a view is this restaurant which specializes in Filipino food. Hindi siya bulalo, but we use bulalo part, yung beef shank. Beef shank. Yung tawag dyan is laoya. Laoya. So nakagisnan ko na sa family namin, sa lola ko, na laoya ang sinaserve every Sunday. So it's a beef shank, medyo lightly sweetened yung soup niya. Then meron din siyang vegetable. Yung veggies niya is pechay Tagalog, Baguio beans, repolyo, at meron siyang saging na saba. Sakto kasi ganyan din yung pagpresenta ng, well, tawag naman sa bahay ng lola ko, nilaga. Na ganyan din yung sangkap. Nilalagyan din nila ng saba. Kasi meron naman siyang anato. Pampakulay. Anato oil. Anato oil. Yes, it's achawete. Achwete. Oo, achawete. Meron siyang, mapansin mo, iba yung color niya sa nilaga. Medyo mapula. Yun nga yung okay dun eh. Hindi siya tomato sauce, anato oil siya. Then, at ang ikinaiba pa niya, meron siyang sausawan. Sausawan na hindi in liquid form. Hindi. So, hinahalo siya pag kinain mo with rice, and kasabay nung meat, tsaka yung sabaw, kasabay niyang laoya dip para mas madali. Laoya dip para mas madali. Oh, mas madali At yung magluto. laoya dip is made out of... Made of saba. Saba? Actually, nilaga na siya. Nilaga na. Then, kamote. So medyo matamis and mushy. Yes. Eggplant, then meron siyang vinegar and garlic. It's a sweeter version of nilaga. Yun o, kumukulo pa oh. Parang sinasabi ng utak, take me, take me. I'll kill you. Okay. Pero ito yung hindi ko pa gets eh. Kanyang pagbalanse. 1 cup. 1 cup of rice nila dito, ganyan sila. So, the whole thing? Medyo hindi ko mag-grasp, pero it's different. Ako siguro gagawin ko pakonti-konti lang dahil hindi pa ako sanay sa combination of flavors, but gets ko. It's worth a try. Really worth a try. Dahil daw sa ganda ng lupa ng Tagaytay, marami at malusog ang mga itinatanim nitong halaman. Nakadalasan ay siyang nagiging sahog sa mga inihahaing pagkain dito sa isang restaurant along Sikat Road. So we have tanglad, and then kamantige, we use that for garnish sa mga salads. Oh, okay. Chef, hindi ba parang Vietnamese ano rin to? Meron Similar, no? yung Vietnamese na spring rolls, pero yung version nila merong pork and shrimp. Siyempre, mawawala ba ang tom yum soup sa handang ito?
lalo na kung nasa Tagaytay ka. Ang tom yum ay version ng Thai ng hot and sour sinigang. Ang difference lang, maanghang, and then yung herbs and spices na ginagamit, which is lemongrass, galanggal, and then yung chili jam. Yung asim nga eh, no? Yung asim, tapos may konting sa dulo. Konting-konti lang naman actually. Ito yung soup na you can eat on its own. Or, nandyan lang siya, tapos kinakain mo yung different dishes, biglang sandok ng isang spoonful of really good soup. Along Sikat Road. Mula sa Tagaytay Nasugbu Highway, lumiko kayo sa Magallanes Drive at dumiretso lang hanggang marating nyo na ang isang wellness village. Karamihan daw sa nakatanim dito ay nakatutulong na mapabuti ang kalusugan ng katawan. Sir, ito pong farm po ng Nurture is naka-design po sa human anatomy po na yung pong importante lang po sa ating pong katawan. Yung mismong katawan ng tao, yun yung parang nagiging mapa po ng Opo, yung pong... ng lugar nyo, ng Opo. farm nyo. Ah, okay. Ang tanim po sir ay pineapple po. Ang lahat po na nakatanim dyan is good for the brain. Katulad po ng eggplant, banana, peanuts. Tapos po yung mga herbs po niya, yung holy basil, thyme, rosemary po. Tsaka po yung kale. Sir, ito naman po yung shape po ng lungs. Yung po naman nasa gitna po natin is heart. Yung po lahat ng nasa lungs din po, yung katulad po ng radish, cilantro. Tobacco? Wala ba? Wala po sir. Walang tobacco? Wala po sir. Kale at saka po leeks at saka spring onion po at saka po arugula po. Yan po yung good for the lungs po. Pero kung gusto niyo na agad tikman ang mga tamang pagkain o inumin para sa iba't ibang organ ng inyong katawan, maaari ding magpatimpla sa kanila ng mga to. Tulad ng mga juice na to na makakatulong sa inyong atay, kidney at puso. Anti-cancer din daw ito. Bago umalis ng Tagaytay, siguraduhin may bitbit na pasulubong. Siguraduhin din na makakarating ito sa bahay o pagdadalhan ng hindi pa naubos. Buko tart. Yeah. Sikat na sikat din talaga dito sa Tagaytay. Maraming mga ganyan din, no? Pero magkano ba isa? 180 per box. 180 per box. Yeah. Ito mukhang Ito yung mangga. bestseller namin sa special tart. Bakit mango. bestseller? Ito yung second pinakamabili sa amin na tart. Quality control. How was it? Pwede. It's really good. It's really Thank good. you. It's actually really good. But before we hit the road again, I better make sure na hindi ko malilimutan to, ang binabalik-balikang coconut cream pie. Sasadyay nito dahil it's off the highway. But believe me, it's totally worth it. Alam niyo na yan, mga biyahero, kapag nakakita kayo ng mga puzzle. Puzzle nga pala yan. Which is actually the biggest puzzle in the whole world. Nandito tayo ngayon sa Puzzle Mansion sa Tagaytay. Ngayon, bumalik ako para makilala ang babae sa likod ng napakasarap na coconut cream pie na to. May baking lesson pa si Ate Sol para sa akin. Parang iba yung itsura niya. Po, kasi ibe-bake to po. Kaya naman pala. So, lulutuin natin kaya brown na siya. Okay. So, ngayon po, gagawin po natin yung filling niya. Lagay po natin yung buko. So, hintayin po natin siyang sumulak. Ano po ibig sabihin ng sumulak? Humulo. Ayun, naamoy ko na eh, oh. Kailang pies na ho kayo? Madami na, no? Dami na, sir. Nakakailang pies na nabibenta nyo kada araw? Ngayon, sir, kasi off-season. So, pinakamarami na yung 5. Pero usually, sa isang araw, nakaka-20 kami pag weekdays. Sino ang nakaisip na itong recipe na ito? Kasi po, sir, nagsimula po siya sa isang old magazine. May kasama po akong isang friend na nakadevelop nito. So, ako yung pinag-bake niya. So, dinevelop namin ng dinevelop. So, hanggang sa ilabas po namin siya sa market. Coat lang po ang top. Ito na to. Ready to serve na po. Liga na, dali! Ganun pa rin. Ganun pa rin siya kasarap. Hindi masyadong strong yung lasa. Hindi ganun ka-ditch. Yun nga yung kinakabahan ako. Sabihin nun, hindi ka mabilis magsawa. So, kain ka lang ng kain. Yun yung problema. Pero okay lang. Minsan lang naman eh. Talagang nakaka-happy tummy. Up ahead! Mahigit 100 kilometro ang layo ng ating next destination mula Maynila.
lugar kung saan matatagpuan ang pinakamalaking simbahang Katoliko sa Asya, Taal. Humigit kumulang 3 oras ang biyahe nito at siyak na hebigat na ang gutom nyo. Kaya dapat lang na hebigat din ang kain. Noodle fight kasi ang gusto namin is kumain na salo-salo ang mga Pinoy. Ang Taal specialty noodle natin, syempre hindi nawawala dyan si Tapang Taal. Longganisang Taal, sinaing na tulingan. We also have yung inihaw na baboy o yung tinatawag na binakbakan. Pagtas meron tayong ginataang sitaw kalabasa, pinagmamalaki na tawilis na nahuhuli lamang sa Taal Lake. Pero kung gusto nyo ng do-it-yourself authentic Taal meal, head on to Taal Public Market para sa Tapang Taal at iba pang delicacies. Ano ba yung kasama sa marinade ng Tapang Taal? Kalamansi. Asukal. So parang rin, tapang beef. Beef tapa. Ano lang, ang pinagkaibahan lang yung pork. Bakit po dito sa Taal pork ginagamit? Ito pa. Heritage. Bumibili ho kayo? 7 kilos. 7 kilos? Yes. OFW ako eh. Turista ka. Turista. Parang nagbabalik bayan? Oo, balik bayan. Ayan. So, na-miss ko tong tapa. So, dadalhin ko yung tapa sa abroad. Itong tapang Taal, kasama din yan yung longganisa ng Taal, eh. Correct, oo. Yun, yan. Yan. So, yan. Mag-tandem yan eh. Mag-tandem. Kung tinatamad kayong magluto, maglibot lang sa paligid ng Taal at ilang heritage restaurants din ang makikita rito na naghahain ng heirloom dishes. Itong bahay na to, it dates back to 1890s. 1890s. Okay. It used to belong to Felisa Jokno, who was the personal secretary of Emilio Aguinaldo for more than 40 years. Over here, we have Tapang Taal, which is pork. Hindi siya yung parang kamukha na iba na tapa na air-dried, or it's wet. So yun, it's marinated. So yan, yung Tapang Taal. And then, you serve it with egg dahil parang tapsilog type? Yes. Okay. It's like pork steak. It's very tender. It's very tender and it's sweet. It's sweetish tapos may garlicky flavor. Yes, yung garlicky flavor na which is yun yung inahanap ko minsan sa umaga eh. Pampagising. Pampagising. Garlic rice, everything. This is really good. Ito po yung aming adobo paella. Bale, meron po siya nung niluto po na adobo. Tapos yung pong sarsa po ng adobo, sinama po namin sa rice. Nilagyan po namin ng chorizo. So, the best po yan, sir. Mukha nga the best. Tapos may itlog pa na maalat. Yes po. Yan, okay. Pampatanggal umay. Hindi siya on the sweet side. Meron siyang konting asim na feeling ko pag maglalagay ka pa ng suka na may sili, mas pasok. Around 65 kilometers away from the town of Taal, matatagpuan ang munisipalidad ng Lobo. Swerte kayo mga biyahero kapag mapadaan kayo rito ng summer dahil picking season ng atis. Ito ba naman ang sinasabing atis capital ng rehiyon eh? Paano niyo ba malalaman na pwede nang pitasin at hinog na? Nag-iba po ba yung kulay? Kasi ngayon medyo light green eh. Oo, nagkakawang-kawang yung ano niya eh. Ito, kung tawagin dito sa amin, mata. Mata? Yung mata niya. Nagkakawang-kawang ito tapos na pumuputi yung mga pag-iita nyo. Ayun. Yan, pwede yan. So pakiramdam lang, kahit hindi sa tingin, pag medyo malambot-lambot na, hinog na siya. Hinog na siya. Kakainin mo yung nandito, yun. Yung may mga buto, no? Sa totoo lang, hindi pa ako nakatikim talaga nito. Nakikita ko lang talaga sa nanay ko na meron siyang niluluwang buto. Ito na yun. Ayan. Okay. Sarap ah. Sarap po talaga yan pag ano. Lasang mangga. Di ba? Eh, syempre wala akong di ba? Hindi pa ako nakatikim ng atis, pero ang tamis. Ganun lang. Ito lang dapat ang niluluto. Oh! Ayun. Ayun. Panalo siya.
Iba't iba ring native na mga putahe at delicacies ang masasampulan along the way. So yung luto dito sa atin, halos lahat merong paalat, paasim, o halos palasa marami. Repo na. Sa katabing bayan ng Lobo, ang San Juan, matitikman ang pinakasikat na Gotong Batangas. Kung galing ka sa San Juan Main Road, tapos nagkakana ka papuntang Laia, diretso yun yan, mahaba yan. How many kilometers din yan. Meron kayo magsishempohan na pinupuntahan daw na Gotongan. Yan daw yung Marimar. Isa sa binabalik-balikan dito sa Marimar ay ang kanilang Gotong Batangas. Mainit, malinamnam, at nag-uumapang sa sahog. Pero syempre, bukod sa goto, champion din daw ang kanilang bulalo at kaldereta. Malambot, kaldereta. Malambot. Hindi na siya malambot. Ang sarap yung lasa. Guts. Tingnan natin ang guts, ha? Well, hindi kasi usually ako makain ng goto, pero apparently, yung goto sa Manila ay laman loob, karne, at lugaw. Gotong Batangas daw, walang lugaw, lahat karne at laman loob. Kung pinaplano niyong bumiyahe sa bandang Mayo, ihanda ang sarili sa traffic dahil sa sunod-sunod na festivities. Po, pamaypay, tapos may nakabitin na pastillas. Ang e-bike ang ginagawa bamboo or kawayan. Pero nasa pag-iisip mo para maging unique. Para maiba naman. Yan. Tingnan mo, may sombrero. May so sombrero. lahat ito'y pastillas, yema. Sa piyesta mismo, yan ay di-display na, tapos nun, kaagawin na ng mga bata yan. Kahit matanda, kahit sino nasa prosesyon. Yan ay sharing of our blessing. Pwedeng tumikim ka. Ay, naku, ayoko po sana. Ngayon po nakatikim ng kamote na pastillas. Yan, yema kung tawagin. Pero Yema, yan, yema. ito naman ay pure gatas. Pure milk ito, condensed. Nasarap po yung lasa dahil sanay tayo sa yema na medyo chewy. Ito parang mas may... May ligat, may something. Mas may volume, mas may konting away. Yun. Well, actually, okay siya. Pasok. Yeah. Matapos makipiesta o makikain sa Lukban at sa Riyaya, pwede mag-stopover sa Tayabas para masampulan ang ultra-smooth, modern version ng lambanog. Ang lambanog ho, kasama ho sa aming culture and tradition. May kasama pa ho itong awit at sayaw. Ayun. Ito po ay ginagamit nila sa kasal, sa binyag, sa mga special occasion. Di kapag piyesta, ang alcohol of choice ay lambanog dito sa Tayabas at sa Quezon. Opo. Ano po yung ino-offer nyo ba dito? Ano yung pride ng Tayabas? Ang lambanog po ay meron kaming traditional product na 80 proof saka 90 proof. Katapos po nun, nag-evolve na ho yung traditional na lambanog, nag-evolve na ho siya. Nagkameron na ho tayo ng specialty product, 7 years old and 15 years old. Tapos nagkameron pa rin ho tayo ng variants na 100 proof. 100 proof? Ito na yung gasolina. Po yung sumasabog sa bibig. Ito na yung sumasabog sa bibig. Pero ano yung pinaka-swabe? Ang best seller ho namin ngayon, yung triple distilled. Triple distilled. No hangover. Guaranteed. Guaranteed yan, sir. Guaranteed. Aber! Tikman nga natin itong no hangover lambanog. I'm sure it wouldn't hurt if I just take a sip, I mean.
smooth. Hindi, oo nga po, medyo mas smooth siya kaysa sa very rough memory ko sa dating lambanog na natikman ko. How should it be taken? Shot? On the rocks? May hinahalong juice? Ano po ba? Ano lang ho siya, assist na ho yun. Assist lang yan. Tapos nung tagay-tagay, yun. Tapos chaser ho ng tubig lang. Parang tatay ko, chaser niya sipol daw. Sabi niya, sipol. Chaser niyan, sipol. Pagka-shot, okay po. Kung may mainam na inumin sa Tayabas, siguradong, may masarap na pudutan at kakanin sa magkasunod na bayan ng Lukban, Pagbilao at Gumaka. Ang longganisa ng Lukban. Ang pinais, tinuktok, at parirutong ng Pagbilao. Ito ay pinais. Anong nilalaman ng pinais? Ang pinais po, ayun na po ay combination din po ng tinuktok sa pinais. Ang pinagkaiba po lang, yung pinais ay binabalutan siya ng lain, sa akin ay dahon ng saging. Gawa sa buong hipon, taba ng hipon at alimango, alangang nyog o yung nyog na hindi malambot pero hindi na matigas. Sibuyas, bawang at paminta ang pinais. Ibinabalot ito sa dahon ng saging, pinakukulaan sa sabaw ng niyog, tsaka iniihaw hanggang matuyo at masunog ang balot na dahon ng saging. Laing. Ako lang. Tinuktok. Pero ano nga, kasi mukha siyang laing eh. Pero ano nga ba yung difference niya sa tinuktok, which is this one? Pareho lang ng laman ng pinais at tinuktok. Ang kaibahan lang sa tinuktok, tinadad o tinuktok ang hipon. Gets? Gets. Tinuktok, may mga nyug sa loob. Meron siyang laman na maraming nyug. Alabuko. The best. Katulad nga sinabi ng makeup artist ng aking asawa, ano ba i-teach? Parirutong po ay katulad din ng malagkit rice po, kaya lang po ay siya ay black. Ginigiling ang parirutong hanggang madurog, saka hinahaluan ng asukal at ipiniprito. Tikoy. Ang tikoy. Pag mahilig kayo sa medyo gooey, yung consistency ng tikoy, sarap to chew on. It's not too sweet. It's definitely not salty. Hindi ko alam kung panghimagas ba to o kasama to sa ihalo mo with ulam or I don't know, but I'm really enjoying it. Despite of the looks. So, okay ma-intimidate sa itsura niya. Ilang bayan din ng Quezon ang matatagpuan sa Bundok Peninsula, tulad ng Katanawan. Mahigit 250 kilometers ito mula Maynila, o may driving time na halos 6 na oras. Dito, matitikman ang kanilang specialties tulad ng balakwit, iba't ibang fresh seafoods, at ang arrowroot cookies. Chef, alam kong ito yung hinahanda mo kapag special yung mga guests mo. Ano po ba yung hinanda niyo para sa atin? Ito yung aming Seychelles crabs with oyster sauce. Yan. Yung crabs ba niyan? Galing lang dito? Dito lang po sa area ng Quezon. Dito din sa dito sa lugar din namin na Okay. Ito naman yung Maya. Maya. Super black na Super black squid. Wow. Ginata namin. Then sinama namin yung yung tinta. Oo, para pagkain ng guest namin. Magandang ngiti. Magandang ngiti. Talagang mapapangiti ang tumitingin. Ayan. Ito naman yung shell na kung tawagin dito, balakwit. Balakwit. Ala Bicol Express. So gata din, tapos sili. Aha. Patay tayo.
ito pa naman talaga to. Gusto ko yung hinahaluan ng gata eh. Panalo, chef. Anyway. Kain tayo. Up. Kung ang mulana ay maraming produktong nagagawa sa puno ng nyog, ang katanawa naman ay ibang halaman ang pinagkakakitaan. Ang arrowroot. Ang arrowroot po ay isa sa root crop na siya po yung produkto talaga ng Katanawan. Ang hitsura po dito ay parang labanos. Ito po ay grind, tapos yung kinakasaw ho para ma-separate yung tubig at saka po yung fiber doon sa starch. Pag naging starch, lalagyan ito ng butter, lalagyan ng egg, ng sugar, tapos may tubig, tapos mamasahin na po siya, tutukulin. Tapos yun, i-oven na po siya para maging uraro cookies. Isa sa pangunahing produkto mula sa arrowroot ay ang Pinoy favorite na uraro cookies. Bukod dito, meron pa silang iba pang klase ng mga pastry at kakanin. Halos isang oras ang biyahe para makarating ng San Narciso. Dito, matitikman ang kuray crabs at ang crispy cassava chips na ubod ng komplikadong gawin. Uy! Wow, kita yung background namin. Kuweba. Kuweba, if you pierce through the kuweba, ayun yung dagat. Anyway, meron silang nakaset up dito ng mga huts na pwede nyong puan, pagkainan. Kuray. Tama? Yes! Kuray. Ang kuray na niluto sa gata. Bakit ka mo? Dahil malapit na ang area na to sa planetang Mars. Ang layo nito. Ang lapit na to sa Bicol. Right. Kakaiba yung laman niya. Mula ang planetang Mars talaga. Lasang crab. For sure. Kung dito lasang crab, patayin nyo na ako. Pero lasa siyang crab. At masarap yung kanyang sauce dahil may gata. Simple lamang ang pagluto sa kuray. Nilalagyan ng ginadgad na nyog ang katawan ng kuray. Tapos, pinapakuluan sa gata na may tanglad, bawang, paminta, at asin. Matapos mamula ang balat, sakto na. Banata na natin yan. O, simple, di ba? Kung ano namang ikinasimple ang pagluluto ng kuray, ganoon naman kakomplikado at matrabaho ang paggawa ng cassava chips na tinatawag din ditong rock and roll. Kung sa tamad ay hindi po kayang gawin. Ito po ay sa tiyaga lamang, pero kapag ito po'y natikman ay masarap. Ito po ay ginagawa una, ito po'y babalatan. Pagkatapos po nitong balatan, ito po ay hugasan. And then pagkatapos pong hugasan, ginagayat po itong manipis. Pagkatapos pong gayating manipis, ibibilad po sa araw. Pagkatapos pong maibilad sa araw, ito po ay babayuhin na gagawin pong harina. And then pakagawa po ng harina, mamasahin siya, lalagyan po ng tubig. And then kung gustong iba't ibang kulay, ay lalagyan po ng kulay para maging colorful po siya. At inilalagay po sa dahon, gagawin pong manipis siya. Pagkatapos pong mailagay sa dahon ng manipis, ibibilad pong muli sa araw. Pagkatapos pong ibilad sa araw, ay gugupitin po siya para maging tuyong-tuyo pong muli. Pagkatapos pong gupitin, ay bibilad po sa araw muli para po siya ay maging finished product bago po lutuin. Tinawag po namin rock and roll kapag inilagay po kasi siya sa mainit na langis, ay siya po ay nagra-rock and then po siya po ay nagro-roll. Kaya pinangalanan po namin rock and roll. Uy! Hap! Kala ko asin. Yung pala asukal.
Ito kanya mag-order ka ng fried chicken sa Chinese restaurant. Lalagay sa mga crackling. Ano yung lasa? But I'm sure alam nyo na yan. Shootin natin yung sa akin. Drew, what's new? Sa dulong bayan ng San Andres, kailangan pang tumawid ng dagat para marating ang Alibihaban Island, isang islang wala pang masyadong turista. Dito matitikman ang iba't ibang sariwang seafood. Pero ang nagpapasarap palalo rito ay ang feeling na parang ikaw lamang ang turista sa isla. Mapapansin mo na San Andres pa lang, nakapagsampa mo pa lang sa bangka, makikita mo na maganda yung tubig. Hindi mo dumi, very clear. Tapos nun, papunta ka dito sa Alibihaban. Darkish, different type of green na alam mo yung, it's deep water pero it's clear water. Alam mo yan? And then when you reach the island, uy, ganding sand. At wala ka rin masyadong makikita ng tao. Of course, mostly locals. Now, let's check it out kung ano ang suserve nila. Bulang lang. Bulang lang ay halo-halong gulay. Okay, sinabawang gulay. Ito ay... Boom! Bigatan. Bigatan shells. Lahat may init pa, ayos. Shell din. Iba lang yung pagluto. Very good. Siyempre, adobong pusit. Balakwi. Uy, ganda ng mga kulay. Sige, tikman na natin. Ito, okay ito. Dahil parang may gata yata ito, no? Ayun, no? Yan. Sit! Wow! Gata, sile, boom. Mas stronger yung taste niya sa gata. Kumbaga may gata siya, pero hindi ko alam kung nasunog yung gata o meron siyang hinalong stronger taste. Anyway, masarap din siya. Pero ang champion sa akin ito. Galing. Marami tayong nadaanan mula Maynila, papuntang Cavite, Batangas at Quezon. Pero dahil kapos tayo sa oras, next episode na lang natin iisa-isahin ang foodie map ng Rizal at Laguna, okay? I'm sure siksik at hitik na hitik yun. So better watch out for it. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe namin at hopefully marami kayong natutunan sa aming food map of Calabarzon. Sa dami ng feature natin pagkain siguro, bundat na kayo at putok-batok. Di ba mga biyeros? At marami kami sigurong mga pagkain at kainan na hindi pa namin napasok sa aming first installment of our food map series. So, stay tuned for the next series. Excuse me. Stop. We need your help, mga biyahero. Or should I say, be a hero? We need your suggestions. Baka meron kayong masasuggest na bagong pagkain or restaurant, send the comments to any of our social media accounts. Alright? At syempre, huwag niyo kalimutan manood ng Biyahe ni Drew.